ito. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Tayo narito na naman, no? Saglit lang yung isang linggo, no? Na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, no? Wala tayong ibang iisipin. Hindi tayo pumunta dito para sa problema natin. Diba? Pumunta tayo dito para sa Panginoon, no? Mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay tumayo at batiin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon na may ngiti at galak sa ating puso. Ayan, kung meron po tayong mga hawak na banal na kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Salmo 117 verse 1 to 2. At magsabi po ng amen ang nasumpungan na. Amen. Salmo 117 verse 1 to 2. Verse 1. Purihin ninyo at parangalan ng Panginoon, kayong lahat ng mga mayan ng mga bansa. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan, purihin ninyo ang Panginoon. Hallelujah! So umagang ito, wala tayong ibang pupurihin kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa umagang ito, magsambi tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, so God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Father God. Thank you for this morning, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, O. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O God, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka pa. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan, O. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggong pag-iingat, Panginoon. Salamat, O God, sa mga blessings, Panginoon, na hindi namin inaasahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw lang, Panginoon, ang patuloy na nag-iingat, gumagabay sa amin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami narito muli, Panginoon, magbibigay, Panginoon, ng kapurihan at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw lang manguna, Panginoon, sa bawat isa. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa. Ang wisdom and knowledge, Panginoon, pagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, na ang iyong bababang salita, Panginoon, sa araw na ito, God, ay hindi lang, Panginoon, maintindihan, Panginoon, hindi lang, Panginoon, marinig, kundi maunawaan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. At nawaw, God, sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, simula sa akin, Panginoon, sa tutugtog, O God, awit, Panginoon, mag-testimony, Panginoon, magbibigay, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, magwawakas ng iyong gawain ito, O God. Lord, nilalapit din po namin, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Itago mo lang siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang mapupurihan, Panginoon, makita, Panginoon, ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang victorious, Panginoon, ang gawain nito, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang gawa ng Diablo, Panginoon, na maaaring makadistract, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. Iyong alisin, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord.
Nawa, O God, ikaw rin, Panginoon, ang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nawala pa rito, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, hanggang sa makarating, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga hindi makakaatin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila, O God, lalo na sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Nauunawaan mo sila, Panginoon, kung bakit wala sila dito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, O God, na patuloy mong pinapahiram sa amin. Salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lang maparangalan, Panginoon. Hallelujah. Sa tanging pangalan mo, O God, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ayan, handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa Panginoon? Amen. Dapat lang maging handa na tayo dahil tinatawalan ko na po si Sister CJ para pangunahan tayo sa pag-aawit. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos na umibig sa atin! Purihin ang Diyos na nagligtas sa atin! Salamat sa Panginoon. Naalala ko po habang binabasa ni Kuya yung teksto ng Psalm, sinabi doon na purihin ang Panginoon sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen. Sabi sa Biblia, kung merong isang naligtas, ang mga anghel, nagdidiwang sila doon. Paano pa yung mga anak ng Diyos na ligtas na? Nagpupuri sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Oh, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, halina tayo na. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Halina tayo, sabay-sabay na umitan siya. Halina tayo, magsaya at umitin siya. Mahanga-hanga ang kanyang nakagawa. Karapat-dapat na luwalhatiin siya. Halina tayo, sabay-sabay na umitan siya. Halina tayo, magsaya at umitin siya. Diyos sa hari, Panginoon ng Diyos. Sa langit, sa lupa, makapangyarihan siya. Halina tayo, sabay-sabay na awitan siya. Halina tayo, magsaya at umihan. Diyos at hari, kayong makapangyarihan, Panginoon. Sa langit, dineclare, sa lupa, makapangyarihan siya. Halina tayo, sabay-sabay na awitan siya. Halina tayo, magsaya at purihin siya. Diyos, awitin natin sa luwalhatian
lupa. Purihin kayo, aming Ama. Hallelujah. Kaya wala na kaming dapat pang ipangamba, Panginoon. Purihin po kayo, aming Diyos. Diyos na makapangyarihan. Purihin po kayo, Panginoon. Let this song be a meditation of our heart, O Lord. Awitan natin ang Panginoon. Kayo ang aming pag-asa. Aming Diyos, yes. Yes. Wala katulad. Yes. Diyos na walang Thank you for your presence, Lord. sa mga Panghihina at kapighatian, Diyos ng
God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sino po ang na-bless sa bawat isa? Amen. Kunti lang. Sino po ang na-bless sa isang linggo? Nagbibigay ng Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin, marami din. Hindi naman siguro tayo nagmamadali. No? Marami magpapasalamat ngayong umaga. At malaya po ang bawat isa na ihayag, no, kung gaano kabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino po? Ang nice. Ayan, si Pastor. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Magkapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ng bawat sa patuloy na ginagamit sa pagdating sa pagbibigay. Kasi po, nakabili po tayo ng bagong drums. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy na ginagamit ulit sa pagdating sa pagbibigay po. Salamat po sa Diyos po lahat ng papuri. Ayan, napakabuti ng Panginoon, no? Kung tutuusin, maganda pa naman yung drums, no, na nagagamit natin. Pero, binigay ng Panginoon, no, yung mas babago pa. Di ba? Kasi sa amin, sa totoo lang, bago napaltan ang drums sa lugar namin, talagang, tape na lang ang nagsasalba. Tape na lang yung kumakapit dun sa drums namin. Kaya purihin ang Panginoon dahil napakabuti niya. At sino ba po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Ayun, si Nanay Ining. Good morning sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos at ang ating great physician, dinala niya ako dito. Hindi ko lang pinabahalata kay CJ eh. Alam niyo po, nag-iyak ako nung Sabado at Friday po ng hapon. Pumunta po si CJ. Tapos, sabi ko, habang naglalakad ako, salamat ang Diyos. Sabi ko, sa edad kong 60, malakas pa ako, dinigyan ko ng lakas. Alam mo, pagdating ko sa bahay, sumakitan pa ako. Sabi ko, Panginoon, pinupuri kita kasi masakit ano pa ako. Eh, nasaan daw eh, nagpapasalamat ako dahil malakas ako, likit ko yung iba eh. Wala ko sa senta, may mahirapan na sila. Pero sabi ko, dahil kayo po nagbibigay na lakas sa akin, Panginoon, sabi ko, malakas ako. Pero pinapunan ng Diyos sa akin na yung lakas na yun, ay binigyan ako ng pagsubok na masakitan pa ako. Sabi ko, Panginoon, sabi ko sa iyong salita, usahin ko ang pangalaman. I-prepare kasi dito yung sabi sa Biblia. Share na ako ha. Okay. Dito sabi sa sa Romans 10, chapter 10, verse 15. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sabi ko, Panginoon, paano naman sasabihin na beautiful ang feet ko na mag-share ng word of God? Eh, kung hindi na ako makalakad, Panginoon, pagalingin niyo po ako. And I pray to the Lord, pray to the Lord. Alam niyo po, pinagaling ako ng Panginoon, our great physician. Kaya ako nandito nagpapasalamat sa Diyos dahil siya po ang ating great physician na nagpagaling sa paa ko. Kasi, wala tayong dapat lapitan kapag meron tayong mapupunan ng sakit. Tatakbo tayo sa Panginoon, gaya sabi sa sa Hebrew 4:16, wag tayo daw magbabang. Wag tayong alinlangan lumapit sa trono ng Diyos upang tayo po sa time na nangangailangan tayo po ay kanyang tubulin according to His purpose po. Gagamitin niya ang paa natin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, tayong lahat po, hindi lang ako, kundi tayong lahat, ipamahagi natin ang good news sa lahat ng mga naliligaw. To God be the glory. Salamat sa ating great doctor ng ating Panginoong Jesucristo. Kung pinagaling niya ako, pagalingin niya lahat tayo sa ating mga nararamdamang sakit sa ating katawan. Salamat sa Diyos. Amen. Ayan, napakabuti ng Panginoon, no? Ang Panginoon talaga yung nagbibigay ng kalakasan, no, sa bawat isa sa atin. Diba?
kung wala ang Panginoon, paano na lang tayo? Di ba? Kaya ang Panginoon din ang healer ng bawat isa. Amen. Sino ba po? Magsasampit ba? Elders. Sige, papangunahan ko na sa elders. Yan ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, no? Dahil nakatayo ulit ako dito. Patutusin, magsasabi sana ako kay Pastor na hindi muna ako tatayo. Pero alam ng Panginoon na kaya ko na tumayo ngayon. Dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natapos na yung aking pinoproblema. Umalis pa lang ako sa Pinas, problemado na ako sa aking lisensya. Dahil hindi ko na-settle yung aking violation. Matutusin, umabot na siya ng 20,000 ang kailangan kong bayaran. Dahil sa tagal ko na nga din hindi nababayaran yung aking lisensya, ay ina-expect ko 20,000 nagka-interest na. Kaya, sobrang pasalamat ko talaga sa Panginoon dahil umuwi ako no last week. 1 week lang ako doon eh. Hindi na ako nagtagal dahil alam niyo naman, pag tumagal, mas maraming pera ang kailangan. Kaya purihin ng Panginoon dahil yung ina-expect ko na 20,000, pagdating ko ng LTO, 1.5 lang ang binayaran ko. Wow. Kaya purihin ang Panginoon talaga, no? Dahil merong gagawin talaga ang Panginoon na hindi mo inaasahan. Amen. Kung tutuusin naka-ready naman talaga yung 20,000 ko, pero sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, baka naman pwede pang mabago. Pero ang ginawa ng Panginoon, yung palang record ko na yon ay naiwala ng kanilang opisina. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung aking record ay nawala. Ngayon, ang sinunod nila na record, yung bagong loan ngayon, na 1.5 na lang ang babayaran mo sa bawat violation. Salamat talaga sa Panginoon. At ngayon, bago ang lisensya, syempre, bagong gasgas. Di ba? Bago ang lisensya, bagong gasgas. Kung tutusin, ito talaga yung dapat kung hindi talaga, sasabihin ko kay Pastor na hindi mo na ako dahil masakit pa rin yung tuhod ko. Na-slide ako nung nakaraang araw sa papuntang bangko dito sa Lucho. Ay na-slide ako dahil yun nga, parang nanibago ako sa pagmumotor. Kasi tagal din bago ako nakapagmotor eh. Ngayon, ang pala dito ng mga Taiwanese ay bara-bara lang palang dito. Bara-bara lang palang pagdadrive. Kapag hindi ka rin talaga wise sa paligid mo, ay mapapahama ka. Kaya salamat din sa Panginoon dahil ganun lang yung naranasan ko. Ba? Pero kahit pa ang lakas din ng impact ko eh. Kita ko yung motor, gahabol dun sa SUV na bumagsak eh. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil nandun pa din yung pag-iingat niya. No? At nagpapasalamat ako hindi dahil na-aksidente ako. Nagpapasalamat ako dahil nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa akin. No? Ganun din sa aking pamilya. Salamat din sa Panginoon dahil dumating ako ng Pinas. Yung tatay na inaasahan ko, yung tatay na dati ay parang hirap pa ako na yayain na magsamba. Kundi hindi ko pa nayayaya, nakabihis na. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil hindi lang yung tatay ko, kundi bawat kapatid ko na lalaki. Lalaki pa yon, hindi pa doon sa babae. Yung pa yung aking pasan yun eh. yung aking kapatid, wala yung babae, yung pa yung pasan ko. Ay ko, imbis na yung lalaki ang hirap ako sa magpasan. Pero salamat talaga sa Panginoon dahil kumikilos ang Panginoon sa buhay ng aking pamilya. Kaya purihin ang Panginoon. Sa Diyos ko binabalik ang papuri. At sino po? May nais pa? Kung wala na po ay dadako na po tayo sa pagbibigay na papangunahan po ni Brother Marvin Malunga. Amen. Handa na ba tayong sumunod? Amen. Dahil sa pagsunod, alam natin may sikropisyo. Alam natin na lahat na tayong Kristiyano, di ba? Kasi dito sa isang bagay ito, mostly po, dito po yung karamihan sa Kristiyano na natin na natatalisod sa pagbibigay. Kasi yung nasa isip nila, bakit ako magbibigay, mayaman naman ng Diyos. Di ba? Di nila alam na nilang mayaman ng Diyos, bakit di pa sila magbigay, tinitignan lang naman ng Diyos yung pagsunod natin, di ba? Yung pagsasakripisyo natin. Kaya, dito yung sa gawain, alam natin na sa simbahan,
kailangan ito. Tulad ng patutuo ni Pastor, kaya nakabili ng bagong set ng drum kasi sa kusa ng free will. Yun naman, salita na naman na kagabi na yung kusa na pagbibigay yung free will ba. Gamitin natin yung free will ng kabutihan, hindi sa kasamaan. Dahil yung nais ng Panginoon sa umagang ito na yung malaya tayong magbigay na ayon sa puso niya. At alam na natin na hindi tayo magbibigay dahil gusto natin tumanggap. Magbibigay tayo dahil nakatanggap na tayo. Salamat sa Panginoon. Kaya palalangin natin ang ating kaloob. Yes, Lord. Jesus. Ang maraming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri na namin pinagakita sa mga kwento. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na kami makapagbigay sa iyong gawa niyo, Lord God. Tulad ng aking nasabi, O Lord God, na di kami magbibigay, O Lord God, dahil gusto namin makatanggap. Actually, Lord God, natanggap na namin ang iyong pagpapala, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makapagbigay ng malaya, O Diyos, na masaya, O Lord God, dahil yun ang kalooban mo, Panginoon. Turuan mo kami, O Lord God, na di manangan, O Lord God, sa mga kaangkin namin, O Lord God, kundi manangan kami, Panginoon, sa nagbigay doon, O Lord God. Ikaw yun, O Lord God, na nagbibigay ng lahat ng bagay, Panginoon. Hindi kang manangan sa mga bagay na nagpapala, Lord God, kundi manangan kami, O Lord God, sa iyo lagi na nagbibigay, O Lord God. Dahil ikaw, O Lord God, ang Diyos ng katugunan, O Lord God. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa mga anak mo, O Lord God, na magbibigay, Lord God. Kadalahin ko rin, O Lord God, sa mga anak mo na di magbibigay, Lord God. Kaalaman, karunungan, O Diyos, patungkol sa pagbibigay ang gawad mo sa kanila, Lord God. Para mabuksan ang kanilang puso, O Diyos, magbigay, Pinoon. Dahil yun ang iyong nais, O Lord God. Ang pagsunod na may sakripisyo, O Lord God. Na Lord, tulungan mo kami lagi, O Diyos, na malakaran ang iyong mga salita at panghawakan ang iyong pangako, Lord God. Dalangin ko rin, O Lord God, na gamitin mo kami daluyan ng pagpapala, Panginoon. Hindi lang sa pinansyal, kundi sa mga salita mo, Lord God, na maihayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Pagpapala ay aming inaangkin sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Marami na po tayong pigay. Ayan, tayo po ay maghanap na ng ating maayos na mauupuan. Tayo dadako na po sa susunod na gawain, ang paghahayag ng salita ng Panginoon. Kung ano man po yung isipin pa natin, no, na dala-dala ngayon ay sa tabi po muna natin. Dahil ang araw po nito ay para sa Panginoon, hindi para sa problema ng bawat isa. Diba? At focus lang po tayo, ano man yung maging distraction sa ihayag ng Panginoon ngayon ay isang tabi po muna natin. At focus po tayo sa ihayag ng Panginoon ngayong umaga. At sa paghayag po ng salita ng Panginoon, tiyatawagan ko po ang ating Brother Bernard Ings. Purihin pong Panginoon sa umagang ito at
Salamat sa Panginoon dahil dito na naman tayo, hindi natin nakalimutan o nagdahilan. Amen. Yun yung nagdahilan upang makadalo. Magpuri sa Panginoon, sabi nga ng ating MC kanina. So, tayo po'y dadako na sa salita ng Diyos sa umagang ito. Purihin po ang Diyos. So, handa na po bang bawat isa na mapagpala? Amen. Pamamagitan ng kanyang salita. So, kagabi, yung sa speaker natin kagabi, ako'y habang may nakikinig dun sa gilid, ako po'y natutuwa at kinakabahan ba na meron kasi siyang mga binanggit na ituturo ko din. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil parang may binigay na revelasyon sa akin ng Panginoon na pwede ko rin aralin o ituro ng patungkol dito sa kanyang salita. So, sa mamaya maaalala nyo kung ano yung mga yun sa mga nakinig o nandito ang gabi. So, sabi ko, palaging mayroong bagong revelasyon ng Panginoon. Kung napakinggan natin kagabi, may bagong pangungusap ang Panginoon sa araw na ito. That, patuloy nating, sabi nga nung kagabi na huwag nating kalimutan yung mga ituro pagkus mag-move on tayo, parang magpatuloy tayo, pero huwag nating kakalimutan yung mga itunuro nung patungkol sa ating Panginoong Isus. So, una, tatanungin ko muna kayo mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Ano po yung pinaka unang verse o talata sa Bible na na-memorize natin nung hindi pa tayo kumbaga half pa lang tayo, yung nag-attend na tayo pero hindi pa totally na safe, o kumbaga pumasok sa ating isipan o narinig natin na verse at parang na-memorize na natin. So, hindi ko natin tatanungin bawat isa. May siguro yung sa John 3:16, di ba? Unang na memorize natin. Ako hindi pa ako mananampalataya nung nandun ako sa Laguna. Na-memorize ko yun. But in Ilocano, kasi yung Ilocano yung gusto ko yun. So, siguro sa atin mga John 3:16, mga verse na yun. Meron ding yung pinakamaiksi na verse. Verse. Jesus wept. Yun. So, yung parang yung sa akin, sa John 3:16, tatanong mo na, nung unang narinig natin yung mga balik, naunawaan po ba natin yung ibig sabihin nun? Di ba? Kasi ako, palasimba ako naman dati, attendis ako dati. Tagakwan lang ng upuan. Tagapuno. Kasi, di naman ako pwedeng tumanggi kasi nakikita na lang ako doon sa Laguna nung trabaho doon sa bahay ng pinsan ko, yung asawa niya kasi pastor. So, yung bahay na tinitira nila is house church. So, hindi naman ako pwedeng di mag-attend, magkulong lang sa kwarto. Nakakahiya naman. Upo lang, gano'n. So, yung palaging, yung sa kanila kasi meron silang tracks. Yung pinaka-kuha nila is salvation. Diba? Meron binibigay na tracks. O, laging nandun sa likod ng upuan yun. Yung pinaka main topic niya is Jesus loved you. Yung pinaka nila, yung mahal ka ng Diyos. So, yung pinaka nila, so nandun yung John 3:16 yung verse. So, na-memorize ko yun, pero hindi ko pa talaga totally maunawaan kung yun. Ang alam ko lang, mahal ako ng Diyos. Yun ang alam ko. But, yun lang, yung habang tumatagal, unti-unti na tayong lumalalim, na-save na tayo, nagkaroon na tayo ng kaligtasan, may malalim na tayong pangunawa sa salita ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu.
unti-unti nating nauunawaan yung John 3:16 na yan. So, pero hayaan natin, alam mo naman na marami na tayong pagtuturo na narinig ko tungkol dito, pero hayaan natin sa umaga ito na sabi mo nga doon, pagbigay ang Panginoon, nagbibigay ang Panginoon ng mga bagong revelasyon. May pangungusap sa ating mga buhay. So patuloy na ipaalala sa atin ng Panginoon kung anong yung nais niya talagang ipahayag sa mga talatang ito. So mostly ginagamit talaga ito ng mga evangelists, di ba? Kung nagpapatanggap sila ng unbeliever, di ba? Yung sinabi ko na nakalagay sa tracts yun, nandun yung may mga naalala ko, Romans, yung walang sino man na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ang lahat ng tao ay nagkasala. Yung nagkaroon ng gout, di ba? Meron pang tula na hati. Na-memorize ko pa yun, yung tracts na yun. So, unti-unti kong naunawaan yung itong verse na to. So, pero ang John 3:16 is hindi lang dun naka-base. Malawak kasi yung ganito mga kapatid, yung speak a lot. Malawak yung kahulugan nito kung ating unawain maigi yung salita na to, yung talata na to na sinabi ni John. Sinabi ng sa John 3:16. So, I speak about love, diba? Grace, kung talagang pagbubulay-bulayan natin yung speak about faith, diba? Salvation, yung pinangunang mercy, yung kahabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. So, sabi ko nga sa umagang ito, hindi ko na ako ipatatanggapin kasi alam ko na alam mo naman, alam niyo ba? Ako alam ko. Yes. Alam niyo ba, naligtas kayo? Amen. Buti pa si Kuya, alam niya. Pag-alamero. Sakto yun mga kapatid ko na sabi nga doon kagabi na yung kung tatayuan mo kung ano yung totoo para sa iyo, di ba? So, hindi ko na kayo patatanggapin. Mamaya, tatanong ko na lang ulit. Baka magbago ang isip nyo. Di ba? Meron kasi, sabi nga doon kagabi that people change, di ba? Na talagang marami tayong na-receive kagabi. Di ba? So, inaanyayan ko pong lahat na tumayo. Ating pong basahin yung ating talata sa umagang ito bago pa tayo lumayo. Yan, 3:16 verses 16 to 20. Tuloy-tuloy na natin doon mga kapatid kasi andun yung mga nais paliwanag ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Nasubukan na po ba ng bawat isa? Basahin po natin ng sabay-sabay sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang itulan at parusa ang mga tao kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa isa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit pag ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang ginagawa nila, ang tao gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malagdag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang mamuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat ng mabuti na gawa niya sa tulong ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y panandaliang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, minsan pa salamat po sa umaga nito. Salamat sa buhay muli na yung pinagkaloob sa amin sa umaga nito. Salamat po Diyos sa kalakasan. Patuloy namin dinadalangin o ba? Ang pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, sa umaga nito. Pagpatuloy, Panginoon, may paunawa sa amin. Kumilos, Panginoon, sa mga puso namin at isipan. Maintindihan namin ang iyong mga salita sa umaga nito. Ako po, Panginoon, na iyong gagamitin.
patuloy na ibaba niyo lang po ako, Panginoon, sa pinakamababang paglilingkod, Panginoon, upang kayo ang patuloy na may taas sa aking buhay. Kayo lamang po ang makita, O God, ang iyong salita lamang, Panginoon, ang may hayag sa umagang ito. Bigyan niyo po ng kapangyarihan, O God, ang iyong mga salita at manatili sa amin, Panginoon, ang mga ito. Salamat po, Ama, kung aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. So, lagay mo nga sa English translation, God and God, para may mga salita kasi nito natin. Sabi doon, but whoever does, doon sa, una, for God so loved the world that He gave His only Son, but that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? So, kung talagang matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong nagbabasa, naunawaan ng salita ng Diyos, maintindihan natin kung ano yung talatang ito. Pero ngayon, ipapaalala muli sa atin ng Panginoon. Amen? So, sabi doon, for God so loved the world. So, kilala din naman siguro natin kung sino yung God na sinasabi dito. Amen? Amen. Yung God na sinasabi sa aklat ng Bible, that He is our great Creator. Yung sa simula, yan 1:1, di ba? He is a great Creator. He created the heaven and the earth. So, kung nabasa natin yung Genesis 1:1, in the beginning. So, sa lahat ng may buhay, siya ang may likha. Amen? So, sa lahat ng buhay siyang may likha, kabilang po tayo doon. Amen? Katingin mo yung katabi mo kung buhay pa. Buhay? Amen? Purihin ang Panginoon. Masasabi natin na ang tao ang pinakadakila sa lahat ng nilikha ng Diyos na nakikita natin dito sa mundo. The greatest creation of all. Amen? So, sabi doon, nilikha tayo kasi ayon sa wangis ng Diyos. Amen? Nilikha tayo ayon sa wangis niya, which is God. Pangalawa, binigyan niya tayo ng karamatan. Have dominion sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Amen? Pero sa lahat ng ito, na ginawa ng Diyos, na ibinigay sa atin na parang karapatan, we failed God. Binigo natin ang Diyos nung ang tao ay nahulog sa kasalanan. Amen? From the greatest creation now become the worst creation. Yan ang mankind. Amen? Mababasa natin sa Bible diyan, mga kapatid. Man failed God. Because of that sin, we are separated from God. Nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. Because God is holy. Amen? So, dahil sa mga kasalanan ng tao, nahatulan na tayo ng walang hanggang kamatayan. Amen? Nahatulan na ang tao sa walang hanggang kamatayan. So, ito po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na kung lubos nating maunawaan yung mga talatang ito. Dahil dito talaga inilarawan ng Panginoon yung ng Diyos na siya mismo ang gumawa ng paraan para maalis tayo sa parusan ito. Amen? Ang tao na nagkasala, pero ang Diyos pa ang gumawa ng paraan. Amen? Kung sa tao siguro ito, mga kapatid, kaya mo yan, bahala siya dyan. Ginawa niya yan. But we are different from God. Iba ang Diyos, mga kapatid. Amen? Ibang-iba ang tao sa dakilang Diyos. Amen? So, sabi nga doon, pero God will always make a way. Yeah? Yung sa pagkakasala ng tao, pero gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. Alam mo yung matang, God will make a way. Wala na talagang paraan, mga kapatid, na wala na talagang magagawang paraan ng tao para tayo ay makaligtas dito sa walang hanggang kamatayan. Ang Diyos lamang ang makakagawa. Amen? So, God will always make a way because, sabi nga doon, for God so loved the world. Yung love kasi yan, mga kapatid, is one of the attributes of God. Isa yan sa likas na katangian ng Diyos. Ang love. Amen? Because God
is love. So, basahin natin mga kapatid sa John 4, verse 7 to 8. Tayo ay inibig na ng Diyos. Bago pa man natin siya ibigin, mga kapatid. Yun. 1 John 4. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pakalinaw mga kapatid, because God is love. He first loved us. Ang Diyos talaga ang unang nagmahal sa atin. Amen? So alam na natin yan, God is love. Amen? Siya ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. So gaano nga ba kalawak yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? So kung sa tao ulit, kasi tao lang naman yung talagang gaano ba kalawak ang pag-ibig ng tao, mga kapatid? Mahal ba natin yung mga taga-ibang bansa? Ang mahal lang natin yung mahalaga sa atin. Amen? Yung kalawak ng pag-ibig ng Diyos, sabi nga doon, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. For God so loved the world. World yung sinasabi dyan is all. Mankind. Yung sa mga tao sa sanlibutan, hindi lang yung mga taga Pilipinas. But sabi nga doon, sa mga tao sa sanlibutan. So, every nation, every tribe, parang may mga awit na gano'n pumapasok sa nationality, di ba? Ano bang lahi mo, mga kapatid? Ano man yung salita mo? Ano man yung dialect mo? Di ba? Ilocano ka man, Ilocano, Ibanag, Bisaya, Pangasinense. Dialect yun yung dialect. Iba yung Pangalatok sa Pangasinense ba? Yung Pangasinense kasi yung dialect. So, Bisaya, Yabacano, Friends. Nakawa tayo sa speaker natin kagabi. But, ikon ko lang, yung naramdaman ko talaga kagabi, yung parang, yung teacher na, may balang tayo kwento. Nakukuha ko doon, yung talagang pagtuturo ni Biana is, makikinig ka talaga kasi yung pag hindi ka nanginig, yung mata lang talaga niya, yung ipupokus niya sa'yo para makinig ka. Kaya sabi ko parang natututo talaga yung mga estudyante nito kasi pag hindi ka nakinig, puputusan kita. Sana ba tayo, nakalimutan ko na. Yung ano man yung lengguwahe mo, ano man yung dialect mo, ano ka man, maging sino ka man, o ano ka man, yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen? But, meron but kasi. Mahal ako ng Diyos kahit makasalanan ako. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya nga may but. Diba? So, every nation, minahal at mahal ka ng Diyos. Amen? So gano'n, gaano naman katindi yung pag-ibig ng Diyos. So, alam naman natin siguro, mga kapatid, na sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, God sent His Son to seek and save the lost. Amen? John 3, doon sa 17, di ba? Sabi nga doon kanina na pumarito ang anak ng tao. Kanyang mga anak dito sa mundo upang sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. So, God sent His Son para hanapin yung mga nawawala, naliligaw na kaluluwa. So, mababasa natin mga kapatid yan sa John 19:10. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil isa tayo sa mga nahanap. Hindi tayo ang umanap sa Diyos, tayo ang kanyang hinanap. Tayo natagpuan ng Diyos, mga kapatid, at iniligtas. Amen? So walang participation ng tao yan. Ang Diyos mismo ang gumagawa. Amen?
So, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Nabanggit na po natin kanina na ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. No question on that, mga kapatid. At dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos at pagnanais niya na maligtas ang lahat, ibinigay niya, isinakripisyo niya ang kanyang buktong na anak. Amen? So, naging kabayaran sa ating mga kasalanan ang Panginoong Hesus. Amen? Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito po sabi ko kanina, walang partisipasyon ng tao sa ginawa ng Diyos diyan sa John 3:16. Walang bahagi ng Diyos ang lahat ng gumawa. Amen? God planned everything, He prepared everything, and God finished everything to that cross in Calvary. Doon lang, period na yung mga kapatid, walang ginawa ang tao. Ang Diyos ang siyang gumawa. Amen? Naintindihan po ba mga kapatid? So, masasabi po ba nating nakalooban ng Diyos na maligtas ang lahat? Pero hinahayaan pa rin ng Diyos na ang tao ang magpapasya. Diba? Nabanggit ka gabi yan? We have the free will. We have the free will to choose. Amen? Kung saan tayo, mga kapatid. So kung isa sa sabi nga doon, pinaka-delikado. Diba? Dangerous, binanggit ka gabi yun, mga kapatid. Yung free will na binigay ng Diyos. Whether yung free will mo ay gagamitin mo sa tama or gagamitin mo sa ikakapahamak mo. So, hinayaan ng Diyos mga kapatid na ang tao ang magpasya kung tatanggapin ang kaligtasan inaalok niya. Amen. Salvation is for all, lahat. Lahat yan, walang mga kapatid. Sabi nga doon, kanina yung tao sa sanlibutan, lahat ng tao sa sanlibutan. So, salvation is for all. Pero, nasa sa atin mga kapatid, if we choose whether we accept or not. So, merong pagpili na sinasabi mga kapatid. Kaya yung sinasabi, free will. Amen? Kaya sa Costco may free taste, di ba? Hindi ka lang pipilitin ng tindera eh, kung ayaw mong di ba? Dapat, sana nga yung parang Costco lang, ipinipilahan yung free taste, yung salvation, pila-pila tayo, di ba? So, free will, free taste. Kung gusto mong matikman yung isang bagay, kung gusto mong magkaroon yung ganung bagay, bakit mamili ka kung tatanggapin mo or not? Amen? So, upang ang sino mang sumampalataya, sabi nga doon, ang Diyos po ay binigyan tayo ng, sabi nga doon, kalayaang pumili, or we have the freedom to decide, so kalayaang magpasya. Pag sinabing free will mga kapatid, may choice. Di ba? Kung walang free will doon, kung isa lang yung parang, hindi naman kasi pag may pagpipilian ka, talagang 2 or more. Hindi lang isa, di ba? May choice ka. So, ibig sabihin ko mga kapatid, hindi tayo pinipilit ng Diyos sa isang bagay. Pero alam ng Diyos na makakabuti sa atin yun, pero hindi niya ipipilit kasi nga may free will. Freedom to choose, mga kapatid. So, ang Diyos lamang po ay nag-aanyaya. Amen? Kung babasahin natin yung mga katuruan ng Panginoong Hesus, di ba? Kayong mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Diba? Lumapit. You have the free. You have the, meron kang kalayaang mamili kung lalapit ka sa Panginoon. Diba? Lumapit kayo sa akin. Ako na nagbibigay ng, ako tinapay ng buhay. Na nagbibigay ng, sa dyan, yung lahat ng sinasabi ng Panginoon is merong pagpili. Kung gusto mong lumapit o gusto mong tanggapin yung inaalok ng Panginoon. Amen? So, sabi ko nga tulad ng sinasabi nga that we have the free will mga kapatid, pero nakakatakot yung free will na yan. Kung gagamitin natin sa masama o gagamitin natin sa ikakapahamak natin. So, mapanganib kung hindi tayo talaga magiging matalino sa pagpili mga kapatid. So, kung pinili mong tanggapin ang inaalok ng Diyos, pagsampalataya sa Panginoong Hesus, you have salvation. Amen? You have everlasting life. Yun yung parang result
ng pagpili natin in the sight of God. Pero kung pinili mo yung against God, yun yung mangyayari sa atin, dun sa 18, basahin po natin. Sabi doon, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. We have salvation. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, already condemned. Because he has not believed in the name of the only Son. Pag sinabing believe kasi mga kapatid, you have to accept, embrace the truth about Jesus. Tatanggapin mo yung inaalok niya. Amen? Jesus itself, tatanggapin mo sa iyong buhay. Amen? So, sabi nga doon kanina, you have already condemned kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus. So, nakakalungkot lamang isipin mga kapatid na sa kabila ng napakagandang alok ng Panginoon sa atin, you have salvation, everlasting life. Tayo kasi naunawaan natin kasi the Holy Spirit dwell in us. Naunawaan, tinanggal yung takip sa ating mga mata. Kaya nakita natin mga kapatid kung gaano kaganda yung inaalok ng Panginoon sa atin. Amen? So, nakakalungkot lang sa iba kasi yung maraming naghahayag ng salita ng Diyos. Wala namang sinasabi na yung mga naghahayag ng salita ng Diyos, tanggapin mo ang Panginoon. Magkakaroon ka ng kayamanan. Hindi naman ganoon yung kanila. Meron ding parang yung pagtanggap sa Panginoon is yung hindi laging madali, yung parang yung tatahakin mo. Meron kang mga pagdadaanan na pagsubok, but hindi ka naman pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kung talagang uunawain natin yung salita ng Diyos. Once you are saved, pero nakakaranas ka pa rin ng mga pagsubok, God is with you. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, nalulungkot lang, mga kapatid, that even sa ating family, di ba? Alam na nga nilang nakabarong ka. Nakapupunta, mambababae, family. Alam na nakahawak ka ng Bible. Ayan. Parang so hindi tayo parang may madi-discourage sa mga ganung bagay mga kapatid, kundi magpatuloy lang tayo. Amen? So, naniniwala ako sa mga oras na ito mga kapatid. Sinabi ko na kanina na ang lahat naman tayo ay pinili. Talaga. Tanggapin yung inaalok na Panginoon Jesus. Nagbago na ba ang bawat isa? Sabi ko nila, huwag kayong ma-discourage. Diba? Piniling sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon mga kapatid dahil nandito tayo ngayon. It means we are saved. Saved ba tayo mga kapatid? Amen! Nung tayo ay sumampalataya at naniwala sa ating Panginoong Jesus, ang biyaya ng Diyos ay napasa atin. Amen? Maraming pangkalakip yung salvation natin natanggap mga kapatid. Yung iba kasi inisip lang siguro, tatanggapin ko ang Panginoon kasi ayaw ko sa impyerno. Hindi lang yung mga kapatid. Hindi lang yan yung ibibigay ng Panginoon. It's a package na hindi lang basta na karton na yan mga kapatid. Malawak yung napakalaking biyaya ang ibibigay ng Panginoon. Matatanggap natin sa Panginoon kung tatanggapin natin yung inaalok niya. Amen? Amen. Marami pang inilaan ang Panginoon sa ating mga kapatid. Basahin po natin doon sa 1 Peter. Chapter 1. Sabi mo kanina, hindi lang yung buhay na walang hanggan. Hindi ka lang makakatakas sa impyerno kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Maraming pagpapala, nakalaan na mga kapatid. Amen? Nakalaan na yun para sa atin. Tatanggapin na lang natin. Amen? Amen. Sabi doon, verse 3, 1 Peter chapter 1 verse 8, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa
na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi... Wow, napakaganda mga kung talagang uunawaan natin yung mga kapatid. Hindi nasisira. Lahat ng bagay dito sa mundo mga kapatid nasisira. Amen? Hindi kumukupas. Diba? Hindi kumukupas. Ano ba? At yung walang kapintasan. Perfect. Pinangako na yun. It is perfect. Yung mga bagay na nakalaan sa atin. So, ano ba? Sa 5. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. So, kung pinagpapala tayo dito sa lupa mga kapatid dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, higit pang matatampo natin, nabasa natin kanina, yung pagpapalang hindi may paliwanag ng kaisipan ng tao. Amen? Yung mga pagpapalang ibibigay ng Diyos pagdating natin sa langit. Amen? Kung pinagpapala na tayo ng Panginoon ngayon, wala pang parang katiting, wala pa yan mga kapatid sa pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. So, ulitin ko po mga kapatid kung sabi ko natin, ligtas na po ba tayo? Amen. Palubakas ng konti. Amen. So, sabi ko kanina, kung baka may pagbabago ulit. Diba? Sabi nga kagabi ni Sister Biana, people change. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang ugali ng tao. Even yung environment, sabi nga niya kagabi, nagbabago. Amen? Ngayon, mainit. Diba? Depende sa yung mga puno, mga bundok. Diba? Amen? So, sigurado po ba tayo mga kapatid na ligtas na talaga tayo? Amen. Paulit-ulit si Kuya. Sabi nga kami mga kapatid, we have stand in the truth. Sabi nga kagabi, we must have our principle. Kaya yung we must stand to it. Yung kung ano yung prinsipyo mo, kung ano yung totoo sa'yo, kung ligtas ka at mapupunta ka sa langit, claim it mga kapatid. Amen? Amen? Parang nagdududa ba kayo Sinabi ko lang napakaganda sa langit, yung ibibigay ng Diyos diba? So, we must stand in our principle. Yung dapat yung truth sa atin bilang mga ligtas, bilang mga niligtas ng Panginoon, binigyan ng kaligtasan, dapat proud tayo mga kapatid, naligtas tayo. Diba? Amen? So, dapat din makita sa atin yung kaligtasan na tinanggap natin. Kaya siguro hindi sila nag-amen kanina kasi action speak louder than words siguro sa kanila. Diba? Mas may ipakita kaysa amen na ito. Parehas lang, mag-amen kayo kasi save na tayo. Pero dapat makita sa ating mga buhay. Amen? Amen? Nakikita sa ating mga buhay. Dahil ang totoong tumanggap ng kaligtasan, nagkaroon ng kaligtasan, at nagipag-isa sa ating Panginoon, there is a transformation. Ulitin ko, there is changes ulit. May pagbabagong nagaganap sa ating mga buhay. Amen? We must be born again. So, pag sinabing born again, talagang ipinanganak na muli. Amen? May pagbabago. Ano pong sabi dun sa 2 Corinthians 5:17? In Tagalog. 2 Corinthians 5:17 po mga kapatid. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So, new creation. So, anyone who is in Christ, sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Born again na mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng sabihin natin mga kapatid na ligtas na tayo, na sa atin ang Panginoong Kristo,
kung ang ginagawa pa rin natin yung ginagawa ng mga hindi ligtas. Okay? Kung ginagawa pa rin natin yung dati natin ginagawa nung tayo makasalanan, kung ginagawa pa rin natin yung nakikiayon pa rin tayo sa sistema ng mundo, hindi talaga natin natanggap ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon, ang nagipag-isa sa Panginoong Jesus ay bago ng nilalang. Amen. So, kung totoong natanggap na natin ang Panginoong Jesus, dapat may transformation mga kapatid. Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwedeng walang makita sa atin. So, may changes. So, bilang tumanggap sa Panginoong Jesus, dapat araw-araw nababago ang ating mga buhay. Nababago ang ating mga pananaw. There must be changes inside and out. No? Nababago yung ating character, yung attitude. Men, sinong ma-attitude dito? Nababago ang ating mga pag-uugali, mga kapatid. Men, sabi nga doon, bagong nilalang. Kung dati masungit ka, hindi na. Bagong nilalang na. Kung dati palamura ka, hindi na. Di ba? Kung, nababago yung ating mga pananaw, mga kapatid. Nababago yung ating mga kaisipan. Amen? Sabi nga doon sa Romans 12, memorize na ng mga kanto, mga youth. 12:2. Breaks. Romans 12:2. Galing kasi panggabi si Briggs, kaya ginigising natin mga umpisan mo sa 1 na lang. Sa akin mo na Romans chapter 12 verse 2, verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, nag-iusap ko sa inyo alang-alang sa mga pagkakataong ginawaan tayo ng Diyos, ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kadulugin sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ng mga pag-ugali ng mga tao sa mundo nito, hayaan ninyo. Magbigay kayo ng Diyos at pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at tulugin sa Kanya. Amen? Hayaan ninyo, baguhin kayo ng Diyos. So, mababago yung kaisipan natin, yung pananaw natin. Amen? So, nababago inside and out. So, pag outside naman mga kapatid, so, ang isang bilang isang Kristiyano, pinakakon na lang. Ang mga anak ng Diyos ay nagbo-blooming. Yes. Ito, blooming yung mga anak ng Diyos. Diba? Laging maaliwalas yung kanilang mga pagmumukha. Diba? Laging nakangiti yan. Amen? Laging nakangiti yan. Yung para bang endorser ka ng close-up. Diba? Yung, ano ba sabi doon? All-day freshness and confidence. Alam mo ba mga kapatid? Sabi nga, you always wear your smile. Lagi tayo, ang mga anak ng Diyos ay laging nakangiti. Iba yung tumatawang mag-isa, nakangiti. So, it means you have confidence. Panatag ka. Basahin ulit natin doon sa 1 Peter mga kapatid. Kung ano yung sinasabi doon. Tuloy natin sa 6. 1 Peter. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang at dapat niyong maranasan. Amen? Panatag tayo. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang. Amen? Hindi tayo nababother mga kapatid. Sabi nga doon, dahil panatag tayo dahil ang Diyos na sinampalatayanan natin mga kapatid ay kasakasama natin at sumasama sa atin. We don't have to bother mga kapatid. Sabi nga doon kung ano man yung mga napagdadaanan natin. Kaya sinasabi mong maaliwalas yung mukha ng mga totoong tumanggap sa Panginoong Hesus dahil hindi sila nag-aalala kung ano man. Sa pagtanggap nila sa Panginoong Hesus, nagkaroon silang kaligtasan, hindi sila nababother kung ano man yung mangyayari sa kanila dito sa lupa. Amen? Dahil merong Diyos na sumasama sa atin.
So, nababago ang taong tumanggap sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, pero hindi natin makakaya yan. Sabi nga doon na sa sarili lang natin. Yung pagbabago na yan, mga kapatid. That's why we need God. Kailangan natin ang Panginoon para mabago ang ating mga buhay. We need God to transform us, to change us. Mga kapatid, lagi natin naririnig yan. That's why yung banal na Espiritu, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yung banal na Espiritu ay nanahan sa atin para tulungan tayo. Amen? Nanahan sa atin ang banal na Espiritu para tulungan tayo dahil alam ng Diyos na ang tao ay napakahina. Amen? That's why we need God. He sent the Holy Spirit to dwell in us. Para ano po, mga kapatid? Sabi nga doon, para tulungan tayo. Sabi nga doon sa John 14, di ba? Ihilingin ko sa Ama ang banal na Espiritu. Ay, suma atin, basahin po natin. Sinabi ng Panginoong Hesus, John 14. Ihilingin ko sa Ama. Po. Sabi doon, at hilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng ibang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga tao makamundo dahil hindi siya nakita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo siya magpakailanman. Amen? So, the Holy Spirit is our helper. Siya yung nag-guide sa atin, our advocate, tagapamagitan natin sa Ama. Amen? Siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magawa yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, kung tayo sa sarili lang natin mga kapatid, hindi natin magagawa yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung sabi doon sa 2 Corinthians 3:18? Dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y magiging katulad niya. Amen? Siya nga yung helper natin, siya yung tutulong sa atin para unti-unti tayong mabago hanggang tayo'y maging katulad niya. Yung katulad niya ang Panginoong Jesus. Maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. So, siyempre, kung ang banal na Espiritu ay sumasa atin, lagi natin may ganyan, mga kapatid, fruit. Amen? Nakikita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Iba kasi yung bunga sa yung gift. Amen? Kung babasahin natin doon sa 2 Corinthians, mga kapatid. And also being with Christ changes our desire. Amen? Ang pagnanasa mo ay hindi nasa mga bagay dito sa mundo kapag ang Panginoong Jesus ay nasa atin, hindi nasa makamundo. So, kundi ang pagnanasa natin ay yung mga bagay na makapagpapalago sa atin spiritually. Amen? Totoo na nandito pa tayo sa lupa, pero huwag na nating nasahin yung mga bagay. Sabi nga doon, kung baga, wala nang halaga sa yung mga bagay sa mundo. Ibig kong sabihin, mga kapatid, magkaroon ka man o hindi ng mga ganyang bagay, okay pa rin sa'yo. Kasi alam mo yung ang Diyos naglalaan talaga. Sapat yung biyaya ng Diyos. So, hindi na big deal sa atin kung wala tayong iPhone, basta iPhone 16 Pro Max, cash, basta meron tayong kontento tayo dun sa nakakatawag naman nakaka-chat naman, di ba? So, hindi mo nang ibig sabihin na yung ano sabi doon na huwag na natin gawing big deal kung pagkaroon man tayo hindi sa mga bagay na yun. Ang nasahin natin yung makapagbibigay sa atin ng paglago spiritually, mga kapatid. So, amen? Dahil ang mahalaga po na nasa atin ngayon yung kung paano tayo lalago spiritually at kung paano tayo makakapanatili sa pananampalatayang meron tayo ngayon. Yun na lang yung maging focus. Huwag ko na sabihin, huwag kayo magtrabaho, mga kapatid, di ba? Ang pinaka-focus na lang talaga natin, yung pinaka-center of, ano ba tawag doon? Priority.
priority natin is yung kung paano tayo makapanatili at lumago spiritually. So, ano yun? The desire to the Word of God. Dapat may pagnanasa na tayo. Kung gusto talaga nating lumago tayo spiritually, makapanatili sa ating pananampalataya, magkaroon tayo ng pagnanasa sa salita ng Diyos. Intensive desire. Okay? Matinding pagnanasa sa salita ng Diyos. Amen? Pagnanasa, lumalim pa tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo manatili na nakikinig lang. Bakit dapat basahin natin, not just only read, meditate, di ba? Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Joshua 1:8, di ba? Huwag mong kakaligtarin, pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi. Para tayo, anumang landasin, magtatagumpay tayo. Amen? So, huwag nating, nasahin natin na lumalim pa tayo sa salita ng Diyos. So, alam naman natin na ang salita ng Diyos at pagkain natin is spiritual. Amen? Yun yung nagpupuno sa atin, sa ating spiritual life. So, paano ba tayo lalago mga kapatid? Paano tayo lalakas kung hindi tayo kakain spiritually? Amen? Kung naman na yun sa atin, yung understood naman natin na kung hindi tayo kakain sa salita ng Diyos o magnanasa sa salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Amen? Parang sa natural na buhay natin, kung hindi ka kakain, sabi nga nung gabi, kung yung puro milk lang yung binibigay sa'yo o yung tinatanggap mo, kinakain mo, ba hindi talaga tayo lalago, mga kapatid, di ba? Kailangan din natin kumain ng steak. Kailangan natin pakainin ng ating spiritual para tayo ay lumago. Tuloy-tuloy na pagkain sa salita ng Diyos, yung pagnanasa sa salita ng Diyos para tayo mas lalo pang lumalim o lumago. Amen? Huwag lang tayo puro gatas. Habang tayo tumatagal sa ating pananampalataya, dapat nag-level up din yung kinakain natin na Word of God. Amen? Yung parang naalala ko yung sa gatas, di ba? Yung mga bata tawag doon, buti na medyo bibiron, di ba? Ang laki-laki mo na pero ganun pa rin yung man mo. Ang ibig sabihin lang ng mga isip bata, hindi ka lumago. Di ba? Ang laki-laki mo na, nagbibiron ka pa. Amen? We must to grow, we must to be matured, we must to grow spiritually. Amen? Kaya nasahin natin yung na lumalim pa tayo sa salita ng Diyos. Amen? Also, we must have to desire the desire to share the Word of God. Amen? Sabi nga ni Nanay Ining kanina, wag lang tayong hindi lang ako yung maghahayag ng salita ng Diyos, kundi lahat tayo. Amen? Nasahin natin mga kapatid na yung pagkakaroon natin ng pagnanasa na may share din yung salita ng Diyos. Pagnanasa na may bahagi yung salita ng Diyos. Amen? Pagnanasa na may bahagi yung magandang balita, may bahagi yung kaligtasan na natanggap natin sa Panginoong Yesus. Ewan ko kung ilang beses ko nang na-topic ko dito mga kapatid, at yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, na hindi lang mananatili sa atin yung salita ng Diyos, focus may bahagi rin natin sa iba. Amen? Totoo po yung sinabi kagabi that the Word of God, yung salita ng Diyos ay napakatamis. Doon ako na kagabi din. Yung talagang salita ng Diyos ay napakatamis. Lalo na yung mga taong talagang naranasan yung sinabi sa Bible. Yung naranasan yung pinangako ng Diyos dito sa Bible. Masasabi din natin na talagang napakatamis yung salita ng Diyos. So, yung na-appreciate natin on how sweet the Word of God is if we experience it. Then, kung naranasan talaga natin yung salita ng Diyos. So, sa sobrang tamis ito mga kapatid, yung salita ng Diyos, hindi talaga tayo magkakaroon ng diabetes. Then, hindi tayo magkakaroon ng diabetes kahit sobrang tamis ng salita ng Diyos.
Amen? Naranasan na po ba natin yung pangako ng Diyos? Yung salita ng Diyos. So, marami nang napatunayan ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Naranasan na natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. So, ito naman yung parang pinaka-participation natin. We have to exalt God. Sabi ko kanina, ibahagi natin din sa iba yung naranasan natin. Amen? We must also share the good news, mga kapatid, sa iba. Dahil yun naman talaga yung ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus nung bago siya umakyat sa langit. Amen? God already done His part. Amen? God the Father make a way to save us. Siyang gumawa ng paraan para tayo iligtas. Ang Panginoong Hesus ang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na tumutulong sa atin para makapanatili sa ating kaligtasan. Amen? So, ginawa na ng Diyos ang lahat. So, maalala ko lang nung youth camp, yung parang tatlo kaming nag-usap ng Pastor Joey, Pastor Micah. Tapos, si Pastor Joey, nagkatawagan. Sinabi ni Pastor Micah sa akin na, alam mo Kuya Bernard, pagdating ng Panginoong Hesus, wala na talaga tayong may dadahilan. Sabi nga, dahil yung sinabi ko na ginawa na ng Panginoon ang lahat. God already done His part para tayo maligtas. Pag wala na tayong may dadahilan, hindi na tayo makakapagdahilan pa sa Panginoon. Yung dahilan natin dito, dahilan na lang yun. Wala na tayong may dadahilan pa sa Panginoon. So, parang napaisip ko, biglang nasambit na sabi ko mga pastor kasi ang Panginoong Hesus ginawa na talaga yan lahat. Wala nang pagkukulang ang Panginoong Hesus. Ginawa niya yun perfectly. Ginawa ng Panginoon, ng Diyos yung salvation nang walang pagkukulang. It is perfect talaga mga kapatid. Kaya, yun, sinabi ko na it is our time naman na i-share yung good news. So, basahin natin sa Mark para makalaman natin yung the Great Commission. Mababasa din natin yan sa Matthew, pero babasahin natin sa Mark. (16:15). Ito yung pinaka-team ng The Road Faith ang buong The Road Faith ng last year, di ba? 16. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ay sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay paparusahan." Amen? Sabi doon, pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita. Yun yung sinasabi ko, the Great Commission. Yun yung ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga, hindi lang sa mga unang mananampalataya, kundi sa atin din. Diba? Sakop tayo nito mga kapatid. Bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus, meron tayong parang gagawin din. Sabi nga doon, share the good news. Jesus is command us to share the gospel, yung magandang balita. Parang ipalaganap natin sa buong mundo. So, nais ng Diyos mga kapatid na magamit din yung buhay natin sa kanyang gawain. Na hindi lang dito sa loob ng church, lagi natin naririnig niya, but hindi tayo talaga mag-i-stay dito. Ito lang yung training ground natin. Pero yung labas, talaga doon yung OJT, ay yung parang pinaka-OJT natin. Doon natin gagawin yung pinapag-aralan natin dito sa labas. To share the good news. O, malapit na po tayo mga malasas mga kapatid. Sabi ko kanina, ito yung tema ng Door of Faith nung nakaraan. Diba? Go, believe, and experience. Go, believe, and experience. Go, share. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kumayo kayo. Amen?
what you believe. Ipamalita ninyo, i-share ninyo kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, which is yung tinanggap natin sa ating Panginoon Jesus. Amen? And what you have experienced to God. Kung ano yung naranasan natin. Dapat ibahagi natin mga kapatid, that is salvation. Yun yung i-share natin. So, yun lang yung gagawin natin. Sa John 3:16, ginawa na ng Diyos. Ito naman gagawin natin. Amen? Dahil bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang John 3:16 ay para pa rin sa atin yan, mga kapatid. Hindi huwag mong sabihin na ligtas na ako. Hindi na angkop sa akin yung John 3:16. Ligtas na kasi ako, hindi na angkop sa para sa mga lang yan, mga bago, sa mga unbeliever lang yan. Hindi mga kapatid, ang John 3:16, ang salita ng Diyos ay naaangkop pa rin sa lahat. Amen? Patuloy na, sabi nga doon na ipaalala natin, paalala sa atin ng Diyos yung salitang ito, mga kapatid. Patuloy, dahil yung sabi doon, dahil patuloy na nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa atin. Ito yung John 3:16. All of yung sa lahat ng salita ng Diyos, nasasakop talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Na mayroong Diyos na nahabag sa atin. So, gagawin natin ito, mga kapatid. Kaya sinabi ko kanina na yung huwag natin sabihin ng John 3:16 is hindi naangkop sa atin. Dahil ligtas na tayo, mga kapatid. Gawin natin itong isang motivasyon. Tagalog ng motivation para iparanas din sa iba yung kaligtasang naranasan natin sa Panginoon, mga kapatid. Iparanas yung love na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, huwag po tayong magsasawang gaya ng ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, na huwag tayong magsawang i-alok yung kaligtasan. Amen? Huwag tayong mahiyang i-alok yung kaligtasan, mga kapatid, dahil kung talagang naranasan mo, sabi ko kanina, kung naranasan mo yung salita ng Diyos, kung naranasan mo yung kaligtasan, naranasan mo yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, bakit ka mahihiyang, mga kapatid, di ba? Ito dapat yung imamarites natin, di ba? Huwag yung kismis kasi hindi talaga totoo yun. Ito yung totoo. Totoo ito, mga kapatid. Amen? Huwag tayong tumigil, huwag tayong magsawa. Ay, sabi nga nung nire-reject tayo, hindi naman nakikinig yan. Parang binubuli pa nga ako dyan. Huwag tayong magsawa. Sabi ko kanina, unang-una mga kapatid, huwag tayong madi-discourage sa mga ganon. Kung na-discourage ang Panginoong Isus, mga kapatid, na-discourage ang Diyos sa atin, nasaan tayo ngayon? Diba wala? Hindi siya nagsawa, mga kapatid. Gumamit siya ng mga tao para tayo abutin. Sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya tayo narito ngayon, mga kapatid. Kaya, yung ginawa ng Panginoong Isus itself sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, huwag natin, hindi mo sabihin, pagpapako kayo, mga kapatid, para parang i-proclaim nyo na natin, sabi nga nung last Sunday, diba? It is finished, tapos na yun. Ginanap. So, una pa lang sabi ko niya, ginawa na ng Diyos ang lahat. Amen? So, huwag po tayong magsawa. Huwag tayong sabi ko, ma-discourage na parang mawawala naman sa isa yung pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Parang yung pagpapagal ko, parang mawawala yung sakripisyo. Patuloy natin tignan yung sarili natin, mga kapatid, kung ano yung ginawang sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Sabi ko kanina, gawin nating motivasyon yung John 3:16 or yung Word of God para tayo makapagpatuloy at maibahagi din yung salita ng Diyos. So, amen? Tignan natin yung sarili natin. Sabi mo, this is the result of Jesus' sacrifice on the cross. Amen? Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po tumayo at tayo naawit sa Panginoon sa umarang ito. Hallelujah. Awitin po natin yung unang inawit natin kanina. Ang Diyos ang ating pag-asa. Ano? Napakagandang awitin. Ang Diyos talaga ang pag-asa natin. Kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi siya gumawa ng paraan, ang tao'y wala talagang kapag. But,
because of the love of God, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong anak. He is our hope, mga kapatid. God is our hope. Siya lang talaga ang pag-asa natin, mga kapatid. Amen? Wala na tayong hanapin. Patuloy tayong manampalataya. Sabi nga dun sa talata, ang sino mang sumasampalataya, continuously yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy hanggang dumating ang Panginoong Hesus. Tayong nakatayo, nananatili, pinanghahawakan yung kaligtasan kung binigay sa atin. Amen? So mga ito, nasahin natin yung awit. Ang Diyos pag-asa natin.
patuloy nating nasahin mga kapatid na maranasan talaga natin kung ano yung nilalaman ng talatang ito. Yes, tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero ano nang susunod mga kapatid? Ano nang susunod mga kapatid? Sa pamuhay natin mga kapatid, yung kaligtasan na tanggap natin. Hayaan natin ng Diyos ang patuloy na pumilos sa ating mga buhay mga kapatid. Para tayo makapanatili. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa pagsambi ng mga salita, pero ang pasasalamat sa Panginoon ay makita sa ating buhay yung kaligtasan na natanggap natin sa Kanya. Sa araw-araw makikita sa ating buhay yung Jesus na tinanggap natin. Amen? Hallelujah. Makikita sa ating buhay yung kaligtasan tinanggap natin. Hallelujah. Isang pawit na natin ang Panginoon. Yes, Lord, napakatilan yung wala talaga kayo Diyos na Salamat po. Walang hanggang pasasalamat. Tuloy niyo pong ipang-unawa sa atin, Panginoon, yung mga salita ng Panginoon. Na hindi lang manatili talaga sa ating Panginoon. Pagkus may bahagi din namin sa iba. May bahagi namin na mayroong Diyos na nakabag. Merong Diyos na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa amin. Na siya lamang, sa Kanya lamang matatagpuan ang
tunay na pag-asa. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa iyong anak, sa Panginoong Jesus. Patuloy po namin nanasahin, Panginoon. Araw-araw maaalala namin yung ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Patuloy, Panginoon, na ninanasa namin yung kapunuan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay upang kami makapanatili. Magkaroon man kami, Panginoon, ng mga problema, mga karamdaman, mga sitwasyon na hindi inaasahan, mga sitwasyon na hindi mabuti, patuloy kaming nakatayo. Dahil ang Diyos na sinasampalatayanan namin ay ang Diyos na patuloy na sumasama, nagpapalakas, umaaliw, nagtuturo, nagbibigay ng karunungan para malampasan namin ang mga pagsubok. Totoo nga, O God, na kayo lamang ang aming pag-asa. You are our only hope. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin, Panginoon, mga salitang ito. Patuloy namin may bahagi, Panginoon, ng mga salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, ng tapang, ay may bahagi po sa aming mga pamilya, sa aming mga katrabaho, sa lahat ng tao. Dahil sinabi mo nga na kalooban mo na ang lahat ay maligtas. At magamit ang lamang ng mga buhay nito para may bahagi ng mga salita. May paranas din sa iba, O God, yung love, yung grace, yung mercy, salvation na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy mo pong dinadalangin ang buhay ng bawat isa na patuloy kang maranasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Patuloy na paggabay, patuloy na pangaliwan, protection, O God, karunungan, Panginoon, sa mga batang nag-aaral, sa mga katulad namin nagtatrabaho, O God, patuloy na proteksyon ang patuloy ng pagkaloob sa buhay ng bawat isa, sa mga nakakaranas, Panginoon, ng kalungkutan sa mga sandaling patuloy namin nilalapit ang kanilang mga buhay, O God. Aliwin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kagalakan sa kanilang mga nakakaranas ng karamdaman, O God, sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya. Tuloy namin ipinapanalangin, O God, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Salamat po, Ama, sa umaga nito. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa katabayan ng iyong gawain. Salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat din po. Hallelujah. Salamat po, Ama. Kung aming samot dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang kapurihan ay sa inyo lamang, Panginoon. O Diyos, dalangin po po na sa oras na ito, Panginoon, alam niyo po ang puso, Panginoon, ng bawat isa ng lalo, Panginoon. Grant the desires of our hearts, Panginoon, according to your will, O Diyos. At naniniwala rin po kami, Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, ay pagpupupurin kami, Panginoon, ng isang Espiritu
ito, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin na kayo po kayo siyang patuloy na magbigay ng protection sa bawat isa sa aming pagtatrabaho, sa aming pag-aaral, Panginoon. At pagpalain din po ninyo, Panginoon, ang aming mga pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon. Kung gaano po kami iniingatan dito, Panginoon, ay ganun din po, O Diyos, kung gawin ninyo sa aming mga pamilya. Pinagkakasiwala namin, Panginoon, sa inyo, ang kakaharapin namin, Panginoon, na isang linggo, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy na kalakasan, Panginoon, at ilalayo niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga sakit, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang kapulitan, Panginoon, at dalangin na rin po namin, Panginoon, ang inyong anak na ginamit, Panginoon. Thank you for reminding us once again, Panginoon, na protektahan namin, Panginoon, ang aming mga salvation, Panginoon. Salamat, O Diyos. Alam niyo po, Panginoon, ang desire ng kanyang puso, ang kanyang pamilya, Panginoon, ang inyong